Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid, at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ito po ay ating kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata 10, talata 28 hanggang 30. Ang sabi po dito, at nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid o mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yan, papuri pagsamba para sa Kanya lamang. Dito mga kapatid, no, ito po ay ang tanong ni San Pedro, kasi ang time na ito may isang mayamang lalaki na nagtanong kung paano niya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Kaya tinanong niya yung ating Panginoon. So marami pong sinabi si Lord about sa commandment, katulad sa isang mayaman na mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman, no? Hanggang sabi na ni Lord na ipagbili, no, yung lahat ng kanyang ari-arian at sumunod sa kanya, no? Sabi doon, napakahirap, no, makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos, no? Kaya dito mga kapatid, sana ito ngayon ang sinabi ni Pedro, no? Kami Lord, no? Kami Panginoon, amin na iniwan yung lahat sa amin at sumunod kami sa inyo. Sumagot si Jesus, di ba? Na tandaan ninyo, at sino man nag-iwan ng kanyang tahanan, kapatid, magulang, anak, lupain dahil sa akin at sa mabuting balita. Alam nyo mga kapatid, pag sinabing tandaan natin, magkaiba po yung word na mag-iwan at yung pabayaan, di ba? Yung sabi doon iwan, no? Hindi yung talikdan. Magkakaiba yun, di ba? Yung kunyari sa kasalanan, hindi sinabing iwan yung kasalanan, kundi sabi doon talikdan. Ibig sabihin pag talikdan, hindi mo na babalikan. So magkaiba rin yung iwan sa pabayaan. Di ba? Pag iniwan mo lang, kaya iwan ko lang kayo dito, pero babalikan mo pa rin, no? Yung mga mahal mo natin sa buhay, yung pamilya natin, no? Hindi ibig sabihin na sinabing iwan mo yung tahanan mo, iwan mo yung mga anak mo, iwan mo yung magulang mo, is pababayaan na natin sila, no? Minsan nagkakamali tayo ng interpretasyon, di ba? Magkaiba po 'yon, no? Tandaan natin. Kaya nga ang sabi nun iwan, no? Para sa akin at sa mabuting balita. So ibig sabihin, kung may mission ka, no? Kasi magkakaiba yan eh. Meron kasi mga misyonaryo, di ba? May mga misyonaryo kung tulad sa Pilipinas o dito sa Canada, may mga IDP na na-assign ng mga ilang buwan sa isang bansa o sa isang probinsya. Kung sa Pilipinas, no? Kung minsan nung naabot ng 6 months, isang taon. So, meron naman mga ngaral na naka-base lang doon sa isang area, no? Katulad dito sa Toronto. Naka-base ka lang dito sa Toronto. Yung hayo mo lang minsan Sabado o kaya Linggo, no? Isang beses ka lang na umahayo. So, meron kang 9 days sa pamilya mo, di ba? Kasama mo yung pamilya mo, no? Tapos yung isang araw, para sa Panginoon, ilang oras lang nga yun, hindi naman buo yun eh. Hindi naman buong araw ka na nasa gawain eh, di ba? Nasa pagmi-mission ka lang naman. So babalik mo pa rin. Alang-alang naman na hindi mo balikan yung pamilya mo, di ba? So magkaiba po 'yon, no? Katulad po sa mga sundalo, no? Pag mga sundalo nasa sa ibang probinsya. Kaya nga yan ang paglilingkod sa Diyos isang biyaya talaga na kapag nakapag-asawa ka ng partner mo sa buhay na makakaunawa talaga sa paglilingkod mo. Kaya nga kahit si San Pablo, kahit sa Biblia nagsasabi na kapag kayo ay maghahanap ng inyong mapapangasawa, ang piliin nyo is yung naglilingkod din sa Panginoon. Hindi lang naglilingkod sa Panginoon, kundi masigasig sa paglilingkod sa Panginoon, no? Hindi yung parang umaatin-atin lang, kundi yung talagang
sabi doon, may mabuting karakter at talagang kilala, no, sa pagiging matuwid at mabuting tao, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi siyempre mahirap din no, lalo pag nagmi-mission ka, kapag ang asawa mo ay hindi niya nauunawaan yung paglilingkod mo sa Panginoon, ay siyempre mag-aaway kayo. Meron nga minsan sa prayer partner yung dati yung asawa niya hindi umatin sa gawain, yung husband niya puro vices, no, babaero, mga ganun. Pinalangin niya, Lord, tawagin niyo po yung baguhin mo yung Lord, hayaan niyo po na baguhin niyo yung husband ko na magbago at maglingkod sa iyo, no? Ang problema, nang binago ng Diyos ang naging lingkod na, no, ng Panginoon at tinawag para mangaral ng salita ng Diyos. Siyempre, pinahahayo na sa ibang lugar, ganito. Sabi niya, Lord, ang sabi ko sa iyo, baguhin lang yung asawa ko na makapaglingkod sa iyo. Hindi ko naman sinabing mag-preacher o maging misyonaryo. Amen. So, tanda natin, ang sinabi dito is, iwan, hindi pabayaan, no? Yung kung sa kasalanan, para may reference lang tayo, ang sinabi doon, talikdan, at may kita natin, hindi yung sinabing iwan, no? Kasi, pag sinabing iwan, babalikan mo pa yung kasalanan mo na ginagawa. Sabi doon, talikdan, wala ka ng planong balikan. Pero dito, yung sinasabi niya, iwan mo, at hindi niya sinabing pabayaan mo, o talikdan mo yung pamilya mo. No? Magkaiba yon kasi, mga kapatid, ang pinakaano lang dyan ng Lord is, kung yung dapat alam mo kung anong dapat mong unahin, no? Kung ito ay for the sake ng Lord and for the sake ng good news, no, ng gospel. Kaya ang sabi doon, dahil sa akin at sa magandang balita. So kasi ang Panginoon dapat ang pinaka-priority, di ba? Kahit sa isa-isang pamilya si Lord yung pinaka-importante sa loob sa isang samahan, no, sa isang pamilya, kahit sa mag-asawa, sa isang pamilya na compose ng nanay, tatay, ng anak, di ba? O kung nandun pa yung mga bagulang natin, mga lolo't lola, di ba? Ang pinaka pundasyon, ang pinaka dapat number 1 na nandun doon, ang pinaka main ingredient, no, para maging matatag ang isang pamilya, is walang iba, ang Diyos. kaya hindi pwedeng secondary lang ang Diyos. Kaya si Lord pa rin talaga yung nauuna. And for the sake ng gospel. Diba? Siyempre tayo bilang misyonaryo, mga kapatid, bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, siyempre siya yung priority talaga natin. Kapag may hayo tayo, kailangan talagang puntahan natin yung hayo natin. Diba? Kailangan puntahan talaga natin yung mga hayo natin. Hindi pwede yung ipagpapalit natin sa iba, 'di ba? Kasi mission 'yun Yun ang pagtawag ng Diyos sa atin Kasi yung pinag-uusapan dito is kaligtasan. Alam naman natin, mga kapatid, ito yung pinaka-importante na dapat na matatanggap natin sa Diyos, kaligtasan. Masigit pa yan sa kayamanan, masigit pa yan sa answered prayer ka, masigit pa yan sa miracle na mangyari sa buhay mo. Yung maligtas ka lang, mga kapatid, yun ang pinaka-importante na pwede nating tanggapin sa Diyos. Diba? So, dito, mga kapatid, sabi doon, sino mo mag-iwan ng mga bagay na ito, kasi kahit naman dun sa pagtawag ng Lord, diba? Hindi pwede maging lingkod ko ang sino man ang umiibig sa kanyang ama, ina, no, sa mga bagay sa mundong ito nang higit sa akin, no? Kasi hindi pwede. Kasi bakit? Kapag inibig natin yung mga bagay na yun nang higit sa Diyos, ang tawag doon ay idolatry. Di ba? Nagiging sila na yung nagiging Diyos natin, hindi na yung totoong Diyos. Di ba? Sabi doon, may pangako naman ng Diyos dodoblehin, hindi nga doble, 100 times. Pero tanda natin, yung sa 100 times na yon, may kalakip na pag-uusig. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa darating. Kasi minsan, ang tinitingnan lang natin yung 100 folds, yung 100 times, di ba? Na kapag naglingkod tayo sa Kanya, kapag ginib up natin yung lahat para sa Diyos, di ba? Ginib up natin yung lahat para sa Kanya, dahil sa calling, no? Katulad sa akin, nag-aaral ako sa kolehiyo, ginib up ko yung pag-aaral ko, kasi alam ko sa sarili ko, tinatawag ako ng Diyos, no? So, hindi pwedeng ikumpara ko sa iba, kasi iba naman yung pagtawag ng Diyos sa kanila. Baka gusto ng Diyos na talagang magtapos sila ng pag-aaral, di ba? So, depende kasi yun kung
sa pagtawag ng Diyos. Ako tinawag ng Diyos na mag full time. Diba? Iniwan ko pag-aaral ko. So hindi naman ako pinabayaan ng Diyos, di ba? Hindi naman ako pinabayaan. Kasi nga may calling ako no? Kasi kung wala akong calling at sa ako lang talaga yung nagdesisyon na maglingkod, patay. Amen. Kaya pag naglingkod ka sa Lord, talagang kung lalo magpo-full time ka sa paglilingkod mo sa Ginoo, kailangan talaga maramdaman mo na talagang sigurado ka talaga na tinatawag ka ng Diyos, no? Sabi nga doon sa biro ng iba, di ba? Na humingi siya ng sign kung ano ba talaga yung calling niya sa Diyos. Tapos bigla niya nakita, PC. Di ba? Lord, bigyan mo ako ng sign kung ano ba talaga yung calling mo sa akin. Magka-choir ba ako? Magpi-preacher ba ako? Magiging workers mo ba ako? Tapos pag tingala niya sa langit, uy, PC. Ano sabi? Preach Christ. Yan. Di ba? Preach Christ. Yung pala, hindi pala preach Christ, hindi para maging preacher. Yung pala, tinawag siya, yung ibig sabihin ka ng PC is, plant kamote. Tinatawag pala siya para magtanim ng kamote. So, may pag-uusig. Parang katulad minsan, yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto us. Minsan yung nare-retain lang sa utak natin, is yung all these things shall be added. Nakalimutan natin na bago natin matanggap yung all these things shall be added unto us, nakalimutan natin yung number 1 na requirement tsaka yung ikalawa. Ano yun? To seek ye first the kingdom of God, then His righteousness. Di ba? Nakalimutan natin. Parang ganito rin. Uy, 100 folds. Ibabalik ng Diyos lahat na ibinigay natin, lahat ng sinurrender, ginibat natin kay Lord. No? Mga blessing, pagpapala. 100 folds ang babalik, pero nakalimutan natin may kalakip na pag-uusig. Bakit may kalakip na pag-uusig? Kasi ganito yan. Kasi kung puro na lang biyaya, baka makalimutan natin ang Diyos. Kasi kung wala nang pag-uusig, kung na bed of process na lahat, maganda na lang yung buhay, palagi na lang masayang paglilingkod, minsan baka masyado tayong makomfort, no? Kaya nga iba ayaw nang umalis sa comfort zone nila. Kasi nasanay na lang sa walang init, no? Ayaw ng pagpawisan. Minsan yung nawawala sa mga naglilingkod sa Diyos yung sacrifices. Kasi mas gusto na lang palagi comfort, no? Comfort, no? Ay nako, pag ganyan yung magiging mindset natin sa paglilingkod, hindi tayo tatagal sa paglilingkod. Puro na lang tayo reklamo na reklamo, no? So, makikita natin dito mga kapatid, no, na may kalakip na pag-uusig Kasi bakit? Kasi tingnan mo, pag may problema ka, ibang prayer mo pag may problema ka, 'di ba? Talagang with feelings ko pag pag nagpe-pray ka, no? Pag nagwo-worship ka kay Lord, talagang tumutululuwa mo, feel mo si Lord. Kasi bakit? Kasi nga problemado ka Pero pag wala kang problema, tingnan mo, magkaiba. Kasi ayaw ng Diyos na ma-disconnect tayo sa Kanya, ma-detach tayo sa Kanya Kaya nga kahit si King Solomon, sabi niya, Lord, wag mo po akong masyadong pagyamanin, baka makalimutan ko po kayo. No? Pilipino, kaya may po siya. No, sabi naman, wag mo naman ako masyadong pahirapin kasi baka malapastangan ko yung pangalan mo. Sabi niya, sapat lang Lord, okay na. Diba? May pag-uusig Part kasi yun na para lalo tayong kumapit sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, hindi doon sa mga blessing na natatanggap natin. Hindi, kaya minsan yun na naging problema sa mga naglilingkod sa Diyos yung naiiwan lang sa Kanya, 100 volts di ba? Kala puro na pagpapala, kaya pag may mga suliranin na, may mga problema nang dumarating, pag-uusig sa paglilingkod sa Panginoon, nag-give up na. Kasi nakalimutan nila, with persecution yun, may kasamang persecution. At sa darating pa. Pero ang naman yung benefits naman yun, sabi doon, maliligtas ka naman. Yan. Kasi bakit? Kasi hindi tayo umiwalay. No? Kaya blessing, kaya tingnan mo, blessing pa rin yun yung mga persecution, yung mga problema, yung mga pigati, no? sa buhay natin mga kapatid, blessing pa rin yun. Kasi bakit? Pag na-survive natin yun, sabi niya, maliligtas ka naman. Yun ay may naka-importante doon. Kesa na-answer prayer ka, yumaman ka, gumaling ka, may mga miracle nangyari sa'yo, and then hindi ka rin pala maliligtas, walang kwenta, di ba? Walang saysay yung mga panahon mo sa mundong ito. At least kahit na-persecute ka, marami kang problema, pigati sa mundo, pero at least in the end, di ba? Ligtas ka naman, di ba?
So yan lang mga kapatid, no? Mahalaga dito, alam natin yung priority natin sa buhay. Na? Ang pinaka-priority natin, syempre, una sa lahat, si Lord talaga, si Lord. Kasi yung pamilya natin, kung hindi dahil sa Diyos, wala naman tayong pamilya. Siya pa rin naman di ba? Pag Kristiyano kasi, nag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng magiging partner sa buhay ko. Binigay sa iyo. So, ibig sabihin lahat kasi niyan, si Lord naman ang nagbigay sa atin So, hindi dapat sila yung magiging hadlang sa atin na maglingkod sa Panginoon. Pero ulitin ko, sabi doon, iwan at hindi pabayaan. Magkaiba po yun mga kapatid. Kasi kahit si San Pedro na nagkasakit yung biyenan niya, pinuntahan niya. Diba? Hindi niya sinabi nga, wala na akong pakialam dyan. No? Biyenan ko naman yan. Diba? Hindi ganon. No? Pero pumunta doon at ang blessing pa, nandun po yung ating Panginoon. Kaya gumaling. Diba? So, minsan wag natin masyadong nami-misinterpret yung sinasabi. Kaya napakahalaga pinag-aaralan natin yung pagkakaiba ng isang salita. Magkaiba po yung iwan at iba po yung pabayaan o kaya talikdan. Magkaiba po yun. Kaya napakahalaga tayong mga nangangaral, naglilingkod sa Panginoon, sinusuri natin yung word. Mismo kasi yung sa isang salitang yon, marami kasi pwedeng mag-interpretasyon yung tao. Ang problema, okay lang sana kung maging tama. Ang problema kung mali, di ba? So yan lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin at ako'y babalik na sa aking trabaho. God bless po.